Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Nalalapit na ang pagbubukas ng 20th Congress at para po sa kaalaman ng lahat ay nagawa ko na po ng isang video yung para sa Senate. So ang paksa natin ngayon o ang kukomentuhan naman po natin ngayon ay syempre ito ng mga House of Representatives kung sino ba ang napipintong maging Speaker of the House. Well, alam naman natin na nakalalamang na si House Speaker Martin Romualdez pa rin ang siyang magiging speaker ng Kamara, pero merong isang pangalan na umuusbong, ika nga, at nagbabanta ba? Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. At ang politiko na to ay si Duke Frasco, kung hindi tayo nagkakamali, at siya po ay representative ng 5th District ng Cebu. So, nabalita na sa mainstream media na tila may mga ilang kongresista ang hindi na masaya sa pamumuno ni Speaker Romualdez at well, hint na rin ito nung sinabi ni Representative Tony Tiangco na kung saan para bang disorganize ang Kamara sa pamumuno ni Speaker Romualdez dahil siyempre yung naging resulta nga po ng midterm election na kung saan ay kinapos ng suporta ang mga pambato ng administrasyon dahil mas inuna, mas pinrioritize ng Kamara ang impeachment trial ni VP Sara. So, hindi naman tayo nang iintriga pero nabalita na rin sa mainstream media itong di umano, hindi naman kumpirmado at in a way parang itinanggi rin ni Representative Duke Frasco na inaasintan niya ang Speaker of the House. Si Duke Frasco ay ang Deputy Speaker of the House. So parang ikalawang pinakamataas na posisyon sa Kamara. Sino ba si Duke Castro? Kamakailan lang natin narinig si Duke Castro. So nag-research tayo ng konti tungkol kay Duke Castro at siya nga po ay representative ng 5th District ng Cebu at nag-aral po siya sa Amerika. Sa LA, hindi tayo namamali sa ating binasa at nakapagtapos po siya ng business, parang business administration dito at well, edukadong tao naman ito. So, may chance nga ba na mapalitan niya si Speaker Romualdez? Sa unang tingin, syempre dahil tahimik pa ang Kamara at ang namumutawi lamang sa labi ng mga kongresista, lalo na po syempre yung mga malalapit. Kaya Speaker Romualdez ay malaki pa rin ang suporta ni Speaker Romualdez, lalong-lalo na siyempre kaanak siya ni Pangulong Bongbong Marcos. So, parang mabigat ang magiging laban kung aasintahin nga ni Duke Castro ang nasabing posisyon. Pero, siyempre, ikukonsidera din ng mga kongresista yung naging reputasyon ng 19th Congress na kung saan nabusog sa kontrobersya ang 19th Congress, lalong-lalo na dito po sa mga financial assistance. Puno at kung ano-ano pang mga na-relocate o mga bakanting budget na na-approval
na nasilip ng ilang mga kongresista, mga oposisyon sa Kamara. So, hitik na hitik sa kontrobersya ang 19th Congress, lalong-lalo na po, siyempre, sa aspeto ng paggasta o pag-relocate, pagbibigay ng budget sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, diyan pa lang, kung yan ang pagbabasihan, masasabi natin na dapat na ika nga humanap ng ibang mamumuno sa Kamara de Representante. Pero siyempre, depende pa rin yan. Ika nga, sa kung sino ang matulog at kung sino ang malakas. Sa ngayon, wala nang lalakas pa kay Speaker Martin Romualdez. Kaya ang ika nga tsansa ni Representative Frasco ay medyo malaki. Maliban na lang kung sa mga oras na to, gumagapang siya o nanggagapang siya ng suporta. So, pagdating naman kay Representative Frasco, wala naman tayo masyado pang masasabi sa kanya dahil hindi naman siya visible, ika nga, sa mata ng publiko. Pero mabigat din siyempre yung kanyang posisyon na pinanghahawakan at malamang sa alamang, nanganganib pa dahil noong 19th Congress, siya ang Deputy Speaker at sa mga pangyayari ngayon na parang dinidistansya niya na ang kanyang sarili, ang kanyang suporta kay Speaker Romualdez, nakalalamang sa mapalitan na siya sa paparating na 20th Congress. Pero, kung titingnan natin, bata siya. Mga 44 years old lang siya o 45 years old. Batang-bata pa. Sa aking opinion, siguro, mangangailangan pa siya ng panahon. Bagamat alam ko, parang last term na yata niya kayo. Mangangailangan siya pa ng karagdagang ika nga taon at dagdag pakikisama sa mga kapwa kongresista. At siyempre, alam naman natin ang mga politiko, nangangamuhan sa mas mataas na tao yan, sa mga mataas na opisyal ng gobyerno, baka sa susunod na kung sakasakalit pala rin siya manalo. O pagkaraan ng 3 taon, dahil alam ko, kinakailangan magpahinga ka muna ng 3 taon bago ka uli kumandidatong congressman, may sapat na siyang bilang, ika nga, o suporta para maging Speaker of the House. Pero siyempre, lalagyan natin ng konting intriga yan. Since last term na niya, ika nga, sa pagiging kongresista, maaari di siya sumugal. Hindi ba? Kumbaga, siya ang magiging muka ng oposisyon sa Kamara na kung saan pwede siyang aparis ng binanggit ko kanina, gapangin yung mga alam niyang mga kongresista, lalong-lalo na yung mga kilalang kongresista sa Pilipinas na may disgusto kay Representative Martin Romualdez. Kumbaga parang ano nito, Hail Mary shot. 3 taon mong kung ikaw ay matatalo sa iyong ika nga gagawing kapangasan, 3 taong ka mag-iimpyerno dahil siyempre, alam naman natin ang kalakaran at sinasabi rin naman ng mga kongresista yan na kung hindi ka malapit sa kusina, hindi ka maiitsahan ng makakain. Ang ibig kong sabihin, kung ikaw ay hindi malapit sa speaker o sa mas mataas pa sa speaker, manganganib ang iyong distrito, lalong-lalo na kung may mga proyekto ka na nais na ma-aprobat, malaki ng budget, manganganib yun. Siyempre, dahil lumabang ka sa malakas na politiko, ang Speaker of the House. Pero siguro kung ako malalagay kay Representative Frasco, last term ko na, pwede.
Di ba? Karaan naman ng congressman. Kung magiging maingay siya sa Kamara, baka magaya siya kay ngayon ay Senator Marcoleta na naging senador. Baka pwede siyang kumandidatong senador sa mas mataas na posisyon. Kasi siyempre, kapares ng sinabi ng isang congressman sa kanyang interview, nasa around 285 ang pumirma na kongresista na suportado pa rin si Speaker Romualdez. Pero kung ikaw ang magiging maingay, halimbawa na may mga panukanong batas, may mga budget na kinakailangang aproban ng Kamara o i-recommend ng Kamara, kung ikaw ang magiging boses ng boses ng oposisyon sa Kamara, mapapansin ka ng maraming tao at baka mahigitan mo pa ang maaaring maabot ni Speaker Romualdez kagaya ni ngayon ay Senator Marcoleta. Pero kumbaga ito, Hail Mary shot lang ito. Win big, lose big. Pero pwede ba natin sabihin na win big, lose big? Parang win big, lose little. Win some, lose some. Paala na kayo sa English. Hindi naman tayo masyado tukadong tao. Pero kung ako kay Representative Frasco, pwedeng sugalan, di ba? Para lang may makalaban si Speaker Romualdez sa speakership ng Kamara. Parang pangit naman yun na unopposed siya sa Kamara. Kasi hindi na pinag-uusapan dito ang taong bayan, ang pinag-uusapan dito yung mga kongresista na maaaring sumuporta. Kung gagawa ka ng pangalan, hindi ba? Ito pa, last term na eh. Kung last term ka na sa Kongreso, malapit na rin ng 2028 national election, pwede kang umasinta bilang senador. Pagdating naman kay Speaker Romualdez, alam naman ng marami na maraming mga Pilipino ang may disgusto sa kanya dahil sa mga kontrobersya na pinapalooban ng Kamara. Matalinong politiko, ibibigay ko sa kanya yun. Maninfluensyang politiko, oo. Dahil kamag-anak niya ang Pangulo ng ating bansa. Pero when it comes to kung mapagkakatiwalaan siya, medyo questionable. Hindi ba? Lalo na maraming katanungan pa rin ang pumapalibot sa mga bagay na pinamunuan niya. Katulad na nga po ng itong mga financial assistance, pag-allocate ng budget ng 2025 national budget, at syempre, yung involvement niya sa impeachment trial ni VP Sara. So maraming Pilipino ang may ayaw sa kanya. Kaya kung siya naman, o kung siya man, at malamang siya nga, ang maging Speaker of the House, kayo na mag-isip. So, dito ko natatapusin ng video na to at ginawa ko lang ito para syempre pakipatas. Ika nga, may komento tayo para sa magiging susunod na Senate President ng 20th Congress at meron din naman tayong video, ika nga, para sa magiging Speaker of the House ng 20th Congress ng Kamara. So maraming salamat po sa inyong mga amo at magandang araw po sa inyo.